Ako si Christian, 22 taong gulang ngayong taon. Sa aking kabataan, puno ako ng pagnanais na subukan ang lahat, at tulad ng sinumang lalaki, marami akong kuryosidad tungkol sa pag-ibig at romansa. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, mayroon akong matagal ng lihim na pinapangasiwaan, si Aling Minda, ang nanay ng aking kaibigan na si Eric. Noong high school, si Eric ang aking pinakamatalik na kaibigan. Palagi kaming magkasama pagkatapos ng klase, at tuwing weekend, nagpapalit-palitan kami ng bahay. Si Aling Minda ay kakaiba na simula pa nang una ko siyang makita. Siguro dahil maaga siyang ikinasal sa edad na 20 at agad ipinanganak si Eric, hindi siya maihahambing sa ibang nanay ng mga kaibigan ko, napakabata niya at mayroong sexy na aura. Ang kanyang maputing liig na nakalabas habang siya ay yumuyuko sa kusina at naghugas ng plato. Ang kanyang bilog na balakang na lalong lumalabas habang siya ay nagpupunas ng sahig na nakasuot ng masikip na pantalon. Ang mga eksenang iyon ay malinaw na nakaukit sa aking isip. Lalo na ang malaking paso sa kanyang kaliwang pulso. Sa murang edad pa lamang, alam kong may kwento sa likod ng sugat na iyon na hindi alam ng iba. Nalaman ko kalaunan na si Aling Minda ay nabalo matapos mamatay ang kanyang asawa sa aksidente sa sasakyan, ilang sandali matapos niyang ipanganak si Eric sa edad na 20. Sa isang iglap, naging biyuda siya na may isang maliit na anak, at simula noon, mag-isa niyang pinalaki si Eric. Para sa akin, mas lalo siyang naging matatag at maganda. Ngunit hindi ko kayang ipahayag ang damdaming iyon. Hindi ko maiisip na ipahayag ang ganoong damdamin sa harap ng aking kaibigan na si Eric. Lumipas ang mga taon, nagtapos ako sa high school at nag-aral sa kolehiyo sa Maynila, samantalang si Eric naman ay nag-aral sa probinsya at namuhay mag-isa. Natural lang na bumaba ang aming pagbisita sa isa't isa, at abala rin ako sa buhay kolehiyo, kaya akala ko'y unti-unting lumabo ang aking damdamin kay Aling Minda. Ngunit biglang, dumating ang isang sandali na muling nagpagulo sa aking puso. Isang araw, nagkaroon ng reunion ang mga high school classmates. Lahat ay masaya at maingay, at pagkatapos ng ilang baso ng alak, lalong uminit ang atmosphere. Noon, isang kaibigan na kilala sa pagiging madaldal, si Mike, ang tumawag sa aking pangalan at nagsimulang magsalita ng kakaibang bagay. Hoy, Christian, ikaw ang pinakamalapit kay Eric noong high school, di ba? Alam mo ba kung anong ginagawa ng nanay ni Eric ngayon? Sa sandaling iyon, bumagsak ang aking puso. Para hindi mahalata na kinakabahan ako, nagpilit akong umiti at sumagot, paano ko naman malalaman? Bakit mo biglang pinag-uusapan ang nanay ni Eric? Ngunit si Mike, na namumula ang mukha dahil sa alak, ay seryosong tumango. Nasa labas ako ng tindahan ng manok dito ilang araw na ang nakakaraan, naninigarilyo. Lumabas ang isang hostess sa karaoke bar sa tapat, at sa sandaling iyon, mukha siyang pamilyar. Ngunit nang tignan ko ng maayos, nanay pala ni Eric, nakita ko siya noong graduation namin. Lalo na ang malaking paso sa kanyang pulso, malinaw kong nakita iyon. Nang marinig ko iyon, namuti ang aking isip. Pinilit kong itago ang aking gulat at sinaway si Mike. Hoy, lasing ka lang at nagkamali ka lang siguro. Kahit anong mangyari, nanay ni Eric magho-hostess sa karaoke bar. Hindi iyon totoo. Ngunit hindi sumuko si Mike. Totoo. Hindi pa ako nakakainom ng isang bote ng alak noon, kaya't maayos ako. Malinaw na nanay ni Eric yon. Sa sandaling iyon, pinagpawisan ako ng malamig. Kung totoo ang sinasabi niya, kung talagang nagtatrabaho si Aling Minda doon, at sa kaibuturan ng aking puso, isang napakadelikadong imahinasyon ang sumibol. Kung ako mismo ang pupunta sa karaoke bar na sinasabi ni Mike at kumpirmahin, mapag-iisa kami ni Aling Minda, di ba? Sinaway ko ang aking sarili na imposible ang imahinasyon na iyon, ngunit ng gabing iyon, pag-uwi ko, hindi umalis sa aking isip ang sinabi ni Mike. Pagkatapos kong mahimasmasan, patuloy pa rin kumakabog ang aking puso, at paulit-ulit kong sinabi sa aking sarili, totoo ba talaga? O chismis lang? Pwede ko namang kumpirmahin kung totoo o hindi, di ba? Kumpirmahin lang. Ganoon, dahan-dahan akong lumalapit sa pinto na hindi ko dapat hawakan. Ilang araw akong nag-atubili. Sa huli, nagtungo ako sa karaoke bar na sinabi ni Mike, ang TEV sa ilaw. Ang pulang neon sign na nagmumula sa singboard ay lalong nagpapangyari dito na maging madilim at nakakatakot. Pagbukas ko ng pinto, sabay-sabay na sumalubong sa akin ang amoy ng sigarilyo at alak, at mula sa loob,
narinig ang pinaghalong tunog ng mga kanta at sigawan ng mga tao. Sandali kong naisip na tumalikod at umalis, ngunit dahil nakarating na ako rito, hindi na ako makakaatras pa. Lumapit ako sa isang mid-aged na lalaki na mukhang may-ari ng karaoke bar at nagsalita. Sir, pwede po bang magpatawag ng isang babae? Agad na umiti ang may-ari at tumango. May hinahanap po ba kayong partikular na babae? Kung sasabihin niyo ang kanyang mukha o katangian, agad kong maiintindihan. Mabilis na tumibok ang aking puso, ngunit nagkalakas loob ako at ipinaliwanag. Mayroon po siyang malaking balakang, at mayroon siyang malaking paso sa kanyang kaliwang pulso. Tiningnan sandali ng may-ari ang aking mukha, pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Alam ko na kung sino. Ngunit mas matanda siya sa iyo, o kailang po ba? Sa mga salitang mas matanda sa akin, lalo akong napasigaw sa loob. Kumbinsido ako na si Aling Minda iyon. Ngunit sa panlabas, nagpilit lang akong maging kalmado at tumango. Iginaya ako sa isang kwarto at umupo ako sa upuan, ngunit nanginginig ang aking mga daliri at natuyo ang aking lalamunan. Nagbuhos ako ng beer at sinubukan kong kumalma, ngunit mas lalong bumilis ang tibok ng aking puso. Gaano kaya katagal ang lumipas? Narinig ko ang tunog ng takong na lumalapit sa pasilyo. Pagkatapos ay may kumatok at dahan-dahang bumukas ang pinto ng karaoke bar. Sa sandaling iyon, nakatutok ang aking tingin doon. Ang babaeng pumasok sa kwarto, na may makapal na makeup, nakasuot ng damit na labas ang dibdib, at umuugoy ang balakang, ay si Aling Minda, ang nanay ng aking best friend na si Eric. Agad ko siyang nakilala, ngunit lasing na lasing siya, at sa dilim ng ilaw, tila hindi niya ako nakilala. Lumapit sa akin si Aling Minda, inakbayan ako at ngumiti. Ang gwapong binata naman ang tumawag sa akin. Swerte ko naman ngayong gabi. Huwag kang kabahan. Si ate ang bahala sa iyo ngayong gabi. Nawalan ako ng hininga at wala akong masabi. Hindi niya alam na ang nakaupo sa tabi niya ay ang kaibigan ng kanyang anak, at nakatingin siya sa akin nang may nanunuot na tingin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko sa buong katawan ko na nasa bingit ako ng ipinagbabawal na pag-ibig. Nang ilapit niya ang aking braso sa kanyang dibdib at haplusin, mabilis na tumibok ang aking puso nang hindi ko makontrol. Pinagpawisan ako sa aking palad, at natuyo ang aking lalamunan, ininom ko ang beer, ngunit hindi nawala ang aking uhaw. Tila naguguluhan si Aling Minda sa aking reaksyon, kaya ngumiti siya at lalo pang lumapit sa akin. Bakit ka kinakabahan? Si ate ang bahala sa iyo ngayong gabi, kaya't huwag kang mag-alala. Ni isang salita ay hindi ako nakasagot. Sa aking isip, nag-aaway ang katwiran na kailangan kong tumakas at ang pagnanasa na gusto kong makawala. Hinaplos niya ang aking braso at bumulong sa malambing na boses, gusto ko talaga ang mga batang lalaki. Si ate ang bahala sa iyo ngayong gabi, kaya't huwag kang mag-alala. Sa sandaling iyon, bumagsak ang aking puso. Hindi ko mapaniwalaan na sinasabi niya ang ganitong bagay sa harap ng kaibigan ng kanyang anak, na para bang isang simpleng lalaki lang ang aking iniakit. Namula ang aking mukha at sinubukan kong iwasan ang kanyang tingin. Ngunit hinawakan ni Aling Minda ang aking baba gamit ang kanyang daliri at pilit akong pinatingin sa kanyang mata. Ang kanyang mga mata ay nanginginig dahil sa alak, ngunit may kakaibang apoy na nag-aalab doon. Paolo, bakit ang tahimik mo? Kailangan bang basa pa ang labi ni ate bago ka magsalita? Pagkatapos ng mga salitang iyon, agad siyang lumapit sa aking mukha, at sa sandaling nagkadikit ang aming mga labi, isang nakakakuryenteng kilig ang dumaloy sa aking dila. Ang kanyang amoy, ang kanyang matamis at basa na labi, isang kakaibang sensasyon na pinaghalong alak at makeup, hindi ko na malaya na niyakap ko ang kanyang balikat at lalo pang lumalim sa halik. Hindi ko na alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang madilim na ilaw ng karaoke bar, ang malabong musika, ang kanyang init ng katawan. Lahat ng iyon ay nagpapahirak sa akin na makilala ang realidad o panaginip. Sa huli, siya ang unang bumitaw sa halik at ngumiti. Kita mo na. Masaya ka na kapag kasama mo si ate, di ba? Ngayon, mukha ka ng tao. Wala akong masabi. Humihingal ako at nahihilo, ngunit malinaw ang damdaming naramdaman ko. Takot at kilig, pagkakonsensya at kagalakan, lahat ay sabay-sabay na dumaloy. Bago kami maghiwalay, huminga ako ng malalim at nagkalakas loob na magtanong. Ate, pwede mo po bang ibigay ang iyong numero?
Sandali siyang nag-alinlangan pagkatapos ay ngumiti ng mapaglaro. Hindi ko binibigay ang numero ko sa kahit kanino, pero sa iyo, gwapong binata, ibibigay ko sa unang pagkakataon. Kinuha niya ang aking cellphone at siya mismo ang nag-type ng numero. Sa sandaling iyon, nanginginig ang aking kamay at mabilis na tumibok ang aking puso. Ramdam kong hindi lang ito simpleng kuryosidad, kundi nabuksan na ang isang pinto na hindi na pwedeng balikan. Nang araw na iyon, naranasan ko ang pinakamapanganib at pinakamatindi na sandali sa aking buhay. Simula noon, wala na akong nagawa. Araw-araw, tulala akong nakatitig sa kanyang numero na nakasave sa aking cellphone. Ang mukha ni Aling Minda at ang mga sandali kahapon ang palaging nasa isip ko. Naisip ko na hindi pwedeng ganito. Sa pagkakataong ito ay kailangan kong makita siya ng matino, humingi ng tawad sa aking nagawang pagkakamali, at ipagtapat ang aking damdamin bilang isang lalaki. Nagkalakas loob ako at nagpadala ng mensahe. Ate, pwede po ba tayong magkita ng maaga ngayon? Ilang sandali pagkaraan, isang simpleng reply ang dumating, ngunit nagpatibok muli ng aking puso. CJ, kita tayo mamaya ng 7. Muli, nagtungo ako sa EV sa ilaw. Sa parehong kwarto kahapon, nagbuhos ako ng beer at naghintay ng kinakabahan. Malamig ang aking mga daliri at tuyo ang aking lalamunan. Maya-maya, narinig ang tunog ng takong sa pasilyo, at kasabay ng katok, bumukas ang pinto. Pumasok si Aling Minda na may matino at hindi lasing na mukha. Dahan-dahan niyang sinuri ang kwarto, pagkatapos ay tiningnan ako ng diretso sa mata, at biglang nanigas ang kanyang mukha. Ikaw ba si Christian? Ikaw ang kasama ko kahapon. Nanlaki ang kanyang mga mata, at nanginginig ang kanyang boses sa galit at pagkadismaya. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Paano mo nagawa ang ganoong bagay sa nanay ng kaibigan mo? Dali-dali akong tumayo mula sa aking upuan, pinagsama ang aking mga kamay at yumuko. Pasensya na po talaga. Hindi po ako nasa sarili kahapon. Pakiusap po, patawarin niyo ako. Ngunit umiling siya na tila hindi makapaniwala at padabog na lumabas ng kwarto. Hindi ako makaupo doon. Tumakbo ako palabas at hinawakan ang kanyang braso. Sa lamig ng gabi, lumuhod ako sa gitna ng kalsada. Malaki po ang kasalanan ko. Hindi na po ito mangyayari ulit. Pakiusap po, patawarin niyo lang po ako. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid, tumitingin sa amin. Mayroong umiling at mayroong nagturo. Tinakpan ni Aling Minda ang kanyang mukha at sandali siyang natahimik, pagkatapos ay nagbuntong hininga at sinabi, "Sige na, tumayo ka na." Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Hinawakan niya ang aking braso at pilit akong pinatayo. At tahimik akong sumunod sa kanya habang yumuko siya at naglalakad, hindi na ako nakapagsalita pa. Tahimik kaming naglakad sa alley. Malamig na hangin lang ang dumapo sa aming mukha at mabigat ang aming mga hakbang. Matagal kaming natahimik nang biglang huminto si Aling Minda at mahinang nagsalita. Total, nasira na rin naman ang araw na ito, gusto mo bang uminom pa? Nagulat ako at tiningnan siya. Ngunit tumalikod na siya at pumasok sa isang lumang bar sa dulo ng alley. Wala akong nagawa kundi sumunod. Umupo kami sa isang maliit na mesa, magkaharap at nagpalitan ng baso ng soju. Sa simula, tahimik lang kami. Habang naubos ang mga baso, lalong bumigat ang aking pakiramdam. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at nagsalita. Christian, hindi ko alam kung anong alam mo at ginawa mo iyon sa akin, ngunit hindi ako ang babaeng iniisip mo. Ikinasal ako sa edad na 20 at agad na namatay ang aking asawa sa aksidente sa sasakyan pagkapanganak ko kay Eric. Sa isang iglap, naging mag-isa ako. Mayroon akong isang maliit na anak na kailangan kong palakihin, ngunit wala akong anumang pag-aari. Nagtatrabaho ako sa araw sa isang restaurant at sa gabi naman sa karaoke bar. Hindi ko iyon nasabi kay Eric. Gaano kaya siya masasaktan kung malalaman niyang nagtatrabaho ang kanyang nanay bilang hostess sa karaoke bar? Nanginginig ang kanyang boses at nakatingin siya sa kawalan. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay na nagbaba ng baso. Wala akong nasabi at pinakinggan ko lang ang kanyang kwento. Madali akong husgahan ng iba. Naglalagay ako ng makapal na makeup at umuuwi ng lasing tuwing gabi. Ngunit wala akong pagpipilian kundi gawin iyon para mabuhay. Hindi ko kayang hayaan si Eric na magutom. Iyon ang aking buhay. Inubos niya ang baso at mapait na ngumiti.
Ngayon, wala na akong pakialam sa sasabihin ng kahit sino. Inakala ko na lang na iyon ang aking tadhana at namuhay ako. Sa sandaling iyon, bumigat ang aking dibdib. Ang mga marka ng panahon sa mukha ni Aling Minda, ang malalim na paso sa kanyang kaliwang pulso. Lahat ng iyon ay nakikita ko bilang desperado ngunit nakakasilaw. Dahan-dahan kong iniangat ang aking ulo at tiningnan siya ng diretsyo. Malaki po ang kasalanan ko kahapon. Hindi po ito mapapatawad. Ngunit isa lang po ang gusto kong sabihin. Sa totoo lang, simula pa noong bata pa ako, mahal na po kita. Mula pa nang una kitang makita. Akala ko, ang damdaming iyon ay simpleng pag-iisip lang ng bata, ngunit ngayon na matanda na ako at nagkita muli, nalaman ko. Na totoo pala iyon. Nanginginig ang aking boses, ngunit matatag ang aking tingin. Nagulat si Aling Minda at matagal na tiningnan ang aking mukha, pagkatapos ay nagpilit ng ngiti. Bata ka pa. Ano ba ang biglaang pag-ibig na iyan? Ngunit sa ngiting iyon, nakita ko na unti-unting nag-aalangan ang kanyang puso. Nang matapos ang inuman, hindi na namin kailangan ng salita, ibinabalang namin ang mga baso. Bahagyang mamasa-masa ang kanyang mga mata, ngunit nagpilit siyang umiti at tumayo. Maingat ko siyang inihatid sa kanilang bahay. Tahimik ang kalye ng gabi at ang ilaw lang ng poste ang nagbibigay ng liwanag sa daan. Habang naglalakad kami sa alley, wala akong nasabi. Ang aking puso ay patuloy na kumakabog at ang tunog ng bawat hakbang niya ay tila tumatama sa aking dibdib. Pagdating sa harap ng bahay, huminto siya bago niya ilabas ang kanyang susi at sandali akong tiningnan. Pagkatapos ay umiti siya ng may kahulugan at mahinang nagsalita, gusto mo bang magremen para mahimasmasan ang alak? Sa isang salita na iyon, nawalan ako ng hininga. Ni isang segundo ay hindi ko naisip na tumanggi. Ang tanging nagawa ko ay tumango. Pagkasara ng pinto, tahimik ang bahay. Sa ilalim ng maliit na ilaw, ibinaba niya ang kanyang bag at lumapit sa akin. Kinakabahan ka? Kanina, sobrang seryoso ka magsalita, tapos ngayon wala ka nang sinasabi. Lumapit siya sa akin at ngumiti. Sobrang tuyo ang aking lalamunan, kaya't hirap na hirap akong magsalita. Sobrang kinakabahan po ako. Ngumiti siya at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay, pagkatapos ay bumulong, okay lang. Ngayon, si ate ang bahala sa lahat. Sa sandaling iyon, hindi ko na kayang pigilan pa. Lahat ng damdamin ay sumabog at niyakap ko siya. Nang baluti ng kanyang init ang buong katawan ko, tila tumigil ang mundo. Sa gitna ng kagalakan na hindi ko malaman kung panaginip o realidad, sa wakas, naging isa kami. Nang gabing iyon, naramdaman ko sa buong katawan ko ang sandali na ang ipinagbabawal na damdamin na matagal kong pinangasiwaan ay naging totoo. Hindi na siya nanay ng aking kaibigan, kundi isang babae, at ako ay ganap na naging kanyang lalaki. Simula noon, ganap na nagbago ang aking pang-araw-araw na buhay. Ang mga oras na magkasama kami ni Aling Minda ay naging sentro ng aking araw. Maingat kaming nagkikita, iniiwasan ang mga mata ng mga tao. Mula sa sandaling isinara ang kanyang pinto, hindi na namin kailangan pang magtago. Sabay kaming kumakain, nagtatawanan, nag-uusap at minsan ay niyayakap ang isa't isa, nakakalimutan ang lahat. Kahit maikli ang oras, naging masaya ako higit sa sinuman sa mundo. Paminsan-minsan, hinahaplos ni Aling Minda ang aking ulo at sinasabi, Christian, kahit anong isipin ko, hindi ba ito parang panaginip? Hindi ko inakala na magiging ganito ako kabilis magkakilig. Sa mga salitang iyon, umiti ako at sumagot, ako rin, hindi ako makapaniwala. Na malapit kong makita ang tulad mo. Pagkatapos niyang marinig ang aking sinabi, matagal lang siyang umiti ng tahimik. Sa pagtingin ko sa ngiting iyon, pakiramdam ko ay nakuha ko na ang buong mundo. Lalong lumalim ang aming relasyon habang lumilipas ang mga araw. Minsan, naisip ko na sana tumigil na lang ang oras. Ngunit sa isang banda, lumalaki rin ang takot. Alam ko na ito ay isang relasyon na sa huli ay mabubunyag, gaano man namin itago. Isang araw, tumingin si Aling Minda sa labas ng bintana at mahinang bumulong, gaano kaya katagal ito? Paano ko titingnan ang mukha ni Eric kung malalaman niya balang araw? Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay at sinabi, huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Ngunit bago pa matapos ang aking salita, isang hindi ko maintindihang kaba ang bumalot sa akin.
Ang katotohanan na ito ay katapusan kung mabunyag, at ang takot na hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng katapusan na iyon. Gayunpaman, sa bawat pagkakataon, pinapakalma ko ang aking sarili. Okay pa. Wala pang nakakaalam. Ang kailangan lang ay maging masaya kasama si Aling Minda ngayong araw. Ganoon, itinago namin ang ipinagbabawal na pag-ibig at ipinagpatuloy ang pinakamainit at pinakamapanganib na pang-araw-araw na buhay. Nang araw na iyon, muling nagpunta ako sa bahay ni Aling Minda. Nagtawanan kami at naghapunan ng parang walang nangyari at nagkaroon ng matamis na oras. Pagkatapos ng mainit na pagmamahalan, niyakap ko siya at nag-usap kami, pagkatapos ay sandali akong nakatulog. Tahimik ang bahay at tila kami lang dalawa ang nasa mundo. Ngunit biglang may narinig akong tunog ng pagbubukas ng pintuan. Nagising ako at nagulat din si Aling Minda at bumangon. Pagbukas ng pinto, narinig ang pamilyar na boses. Mama, nandito na ako. Sa sandaling narinig ko ang boses na iyon, bumagsak ang aking puso. Si Eric iyon. Agad na namutla ang mukha ni Aling Minda at pareho kaming nanigas, nakatingin sa isa't isa. Kailangan kong magsabi ng isang bagay ng mabilis, ngunit huli na. Napansin ni Eric ang kakaibang pakiramdam at biglang binuksan ang pinto ng kwarto. At malinaw niyang nakita kaming magkasama sa kama. Ano ito? Christian, ikaw at ang nanay ko. Ang boses ni Eric ay naputol sa gulat at galit na hindi niya mapaniwalaan. Nanlaki ang kanyang mga mata at salit-salit niya kaming tiningnan. Nanginginig ang labi ni Aling Minda at yumuko. Eric, hindi yan. Ngunit hindi niya natapos ang pagpapaliwanag. Nanginginig ang kamay ni Eric at mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao at sumigaw, nakikita ko na sa aking mga mata, anong paliwanag pa ang kailangan? Paanong nangyari ito? Dali-dali akong tumayo mula sa kama, inabot ang aking kamay at nagmamadaling sinabi, Eric, pasensya na talaga. Ngunit pakiusap, pakinggan mo lang ako. Ngunit itinulak ni Eric ang aking kamay at umiling. Wala na akong pakialam. Pareho kayong umalis sa aking paningin. Sa sandaling iyon, ang hangin sa kwarto ay naging sobrang bigat, halos hindi na kami makahinga. May luha sa mga mata ni Aling Minda at wala akong nagawa sa harap niya. Pakiramdam ko ay bumagsak ang aking sarili sa isang iglap. Padabog na isinara ni Eric ang pinto at lumabas. Kasabay ng pagsasara ng pintuan, ang natitira lamang ay malamig na katahimikan. Tinakpan ni Aling Minda ang kanyang mukha gamit ang nanginginig niyang kamay at humikbi, at ako ay nakaupo sa tabi niya, hindi man lang nakapagbigay ng salita ng pag-aliw. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung anong magiging kapalit ng aming piniling daan. Kailangan kong matutunan ng masakit na ang ipinagbabawal na pag-ibig ay sa huli ay magtatapos sa kapahamakan. Pagkatapos tumakbo ni Eric palabas ng bahay, ilang araw akong walang nagawa. Hindi ako pumasok sa paaralan at gabi-gabi akong naglalakad sa harap ng bahay ni Aling Minda, pagkatapos ay umuuwi. Gusto kong kumatok sa pinto, ngunit wala akong lakas ng loob. Pakiramdam ko ay bumagsak ang lahat dahil sa aking pagkakamali at sumakit ang aking dibdib. Sa panahong iyon, mabilis na kumalat ang tsismis. Dahil sa daldal ni Mike sa inuman, kumalat sa buong lugar ang kwento na may relasyon daw si Christian at ang nanay ng kanyang kaibigan. Araw-araw, nagbabago ang tingin ng mga tao. Kapag naglalakad ako sa kalsada, sinusundan ako ng bulungan at ang matalim na tsismis ay tumatago sa aking dibdib. Sa huli, nagpasya ako na hindi na magtatago pa. Ang pagtakas at pagiging maingat lang ay isang kaduwagan. Kailangan kong ipahayag ang aking damdamin ng matatag sa harap ni Aling Minda at sa harap ng mundo. Ilang araw pagkaraan, nagkataon na muling nagkita kami ni Eric. Ang tensyon ay matalim na parang kutsilyo, at ang hangin ay sobrang bigat na halos hindi na kami makahinga. Lahat ng tao ay nakatingin sa amin at nagbubulungan. Noon, huminga ako ng malalim at tumayo mula sa aking upuan. Tama po. Mahal ko si Aling Minda. Nanginginig ang aking boses, ngunit matatag ang aking kalooban. Sa sandaling iyon, bumulwak ang gulat na hininga mula sa mga tao. Mayroong umiling at mayroong nagbiro. Ngunit hindi ako umatras kahit isang hakbang. Mayroong magtuturo at tatawaging ipinagbabawal na pag-ibig. Ngunit para sa akin, siya ang unang tao at ang huling tao na minahal ko ng buong puso. Habang nakatutok ang tingin ng mga tao,
tinakpan ni Aling Minda ang kanyang mukha at yumuko. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Aling Minda, huwag ka nang magtago. Para sa akin, lahat ng sugat mo ay pag-ibig. Pagkatapos, sandali niyang iniangat ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang kaliwang pulso. Ang malalim na paso na iyon ay tila isang tanikala na laging nagpapahirap sa kanyang buhay. Nanginginig ang boses ni Aling Minda at sinabi, ang peklat na ito ay sugat na natamo ko habang sinusubukan kong iligtas ang aking asawa mula sa nasusunog na kotse sa aksidente sa sasakyan. Sinubukan kong hawakan ang kanyang kamay at hilahin siya mula sa apoy, ngunit sa huli, umalis ang aking asawa at ang peklat lang ang natira. Habang buhay, kinahiya ko ang peklat na ito at gusto kong itago. Ngunit mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at umiiyak. Nang sabihin mo na pag-ibig din ang peklat na ito, pakiramdam ko ay buhay ako sa unang pagkakataon. Sa sandaling iyon, lumuha din ang aking mga mata. Hindi ito sugat. Ito ang ebidensya ng buhay mo at ebidensya ng aking pag-ibig. Unti-unting humupa ang bulungan ng mga tao. Mayroong iba na patuloy na nagbigay ng masamang tingin, ngunit mayroong tahimik na tumango. Noon, lumapit si Eric na may matigas na ekspresyon. Christian, sigurado ka na hindi ka magsisisi, di ba? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at sumagot. Hindi ako magsisisi. Gagawin kong masaya si Aling Minda habang buhay. Iyan ang huli kong pangako. Matagal na tiningnan ako ni Eric pagkatapos ay tumalikod. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit iniwan niya ang isang salita na hindi ko kailanman malilimutan. Huwag mong paiyakin ang nanay ko. Kung ganoon, okay na. Pagkatapos ng mga salitang iyon, umalis siya. Umiyak si Aling Minda at niyakap ako. Napagtanto ko. Ang pag-ibig na ito ay hindi kailanman maaaring huminto. Simula noon, hindi na kami nagtago. Patuloy pa ring may mga nagtuturo, ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nawala ang interes ng mga tao, at sa huli, nabuo ang aming mundo. Hindi na itinago ni Aling Minda ang peklat sa kanyang pulso. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang manggas at ipinakita ito. Ngayon, ipinagmamalaki ko na rin ang sugat na ito, dahil sinabi mo na pag-ibig din iyon. Araw-araw, hawak ang kanyang kamay, naglalakad kami sa kalsada. Sa ilog na lumubog ang araw, sa palengke ng aming lugar, at minsan sa isang tahimik na daanan, magkasama kaming matatag. Sasabihin ng mga tao ang anuman, ngunit wala kaming pakialam. Ang mahalaga ay kung anong kahulugan namin sa isa't isa. Ngayon, sinasabi ko pa rin ito. Ano man ang sabihin ng mga tao, si Aling Minda ay ang aking lahat. Okay lang kung tawagin itong ipinagbabawal na pag-ibig. Kung ang pag-ibig ay pagtanggap sa mga sugat, kung gayon, nakakuha ako ng pag-ibig na mas malaki kaysa sa sinuman sa mundo. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at sumagot, Christian, maging masaya na tayo ngayon. Iyan ang pinakamahalaga. Sa sandaling iyon, nalaman ko. Wala nang takot sa aming buhay. Mga kaibigan, ang bawat tao ay may dala-dalang sugat. Para sa iba, ito ay isang kahihiyang peklat, ngunit sa harap ng taos pusong pag-ibig, nagiging maganda rin iyon. Kahit tawagin itong ipinagbabawal na pag-ibig, kung kaya mong yakapin ang mga sugat ng isa't isa, hindi ba iyon ang tunay na pag-ibig? Salamat sa panonood.